Alam ng Diyos, darating ang pagkakataon, hindi tayo mamumunga. There will be seasons in our life na hindi tayo magiging mabuting tao dahil sa maraming problema, dahil sa mga masasamang impluensya. Alam ng Diyos yun. Kaya hindi niya sinabing, pag hindi ka, isang beses kang hindi mamunga, wala ka na. Maghihintay siya. He will remain with us. He will remain in us. Kaya makababawi at makababawi tayo eh. Makababangon at makababangon tayo eh. Makababalik at makababalik tayo eh. Napakapalad natin at meron tayong Diyos na ganito. Kaya kapatid, ano man ang maging problema, ano man ang maging pagkakasala, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang bibitaw sa Diyos sapagkat hindi ka bibitawan ng Diyos. Alam po ninyo, sa palagay ko lang, ang isang kaparusahan ng mga taong nagpakamatay dahil sa matitinding problema ay yung kapag naharap sila sa Diyos at sasabihin ng Diyos sa kanila, anak, bakit mo ginawa yun? Hindi lang dahil kinuha mo yung buhay mo kung bakit tinatanong kita kasi hindi naman kita binitawan eh. Ang dami kong magagandang plano pa sa'yo na matutupad sana. Alam kong may problema ka, alam kong iniwan ka kahit hindi ko yung ginusto, ginawa sa'yo ng mga tao. Pero hindi ako ganun sa'yo. Marami ka pang magiging mabubuting kaibigan, marami ka pang mga magagandang naranasan, pero kinitil mo yung buhay mo. Yung panghihinayang na marirealize mo, may mga blessings pa lang naghihintay sa'yo dahil sinayang mo kasi kinitil mo ang buhay mo. Ang mararanasan ng kaparusahan, kung meron mang mapupunta ng impyerno, ay yung kahit nasa impyerno na ang tao, mararamdaman pa rin niyang mahal siya ng Diyos. Kaya lang sinayang na niya yun. Yung habang nasa impyerno siya, gusto siyang makasama ng Diyos, mararamdaman niya yun. Kaya lang wala na. Tapos na yung mga tsansa. Yung habang nasa impyerno siya, ay marirealize niya na may kwarto sa kalangitan. Sabi ng Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. May isang kwarto doon na para lang sa Kanya, nakapangalan sa Kanya, pero wala nang uukupa sapagkat yun ay para sa Kanya. Pero bakit nasa impyerno siya? Tinanggihan niya. Kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi hindi tayo bibitawan ng Diyos. Sabi ko nga minsan, kahit isang daliri na lang yung nakakapit, ikapit mo pa rin. Sabi naman ng Panginoon, kahit sinlaki lang ng butil ng mustasa sa pananampalataya natin eh. Okay na yun. Basta, wag na wag tayong bibigay, bibitaw at mawawalan ng pag-asa. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.